Ang kababalaghan sa bundok Amihan. Sa hilagang bahagi ng Luzon, sa gilid ng isang mistikal na bundok na tinatawag na Bundok Amihan, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na magkampo para sa kanilang weekend getaway. Binubuo ng 5 magkakaibigan ang grupo, si Ryan, ang leader ng grupo, si Mia, ang mahilig sa kwentong bayan, si Jessa, ang tahimik ngunit matapang, si Carlo, ang komedyante, at si Vince, ang adventurous na laging naghahanap ng bagong hamon. Sikat ang Bundok Amihan sa mga lokal, hindi lang dahil sa ganda nito kundi dahil sa mga kababalaghang ikinukwento tungkol dito. May mga naririnig na pag-iyak mula sa kabubatan tuwing gabi, mga anino sa tabi ng mga puno, at isang matandang babala na paulit-ulit na sinasabi ng mga matatanda. Wag kayong lalapit sa lumang kuweba. Mapanganib ang nilalang na nananahan doon. Ang paglalakbay. Habang paakyat ang grupo sa bundok, masaya silang nagkukwentuhan. Nagdala si Mia ng listahan ng mga lokal na alamat para gawing katuwaan sa gabi. Si Carlo naman ay nagbibiro na baka may makasalubong silang kapre o manananggal. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, napansin nilang nagbabago ang ihip ng hangin. Ang masiglang kagubatan ay tila naging tahimik at ang mga ibon ay biglang nawala. Ang weird ng vibes dito, sabi ni Jessa, hinigpitan ang kanyang backpack. Relax ka lang, sabi ni Vince. Mas lalo itong nakaka-excite. Nakarating sila sa isang patag na lugar na malapit sa isang ilog. Dito nila naisipang magkampo. Naglatag sila ng tent at nagsimula ng bonfire. Sa gitna ng gabi, habang sila'y nagkukwentuhan, napunta ang usapan sa mga kwentong kababalaghan. Ang kwento ni Mia. Alam niyo ba yung alamat ng Bundok Amihan? Tanong ni Mia, habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi, pero mukhang creepy yan. Sige, kwento mo, sabi ni Carlo. May kwento tungkol sa isang nilalang na tinatawag nilang tagapagbantay ng amihan, simula ni Mia, ayon sa alamat, ito ay isang matandang espiritu na nangangalaga sa bundok. Pero kapag may pumasok sa teritoryo niya na hindi nagpapakita ng respeto, sinusumpa niya ang mga ito. Ang ilan, hindi na nakakababa ng buhay. Tigilan mo nga yan, sabat ni Ryan, ngunit halata sa boses niya na medyo kinakabahan siya. Natawa si Carlo. Di magpasintabi tayo. Para di tayo sumpain. Nagpatuloy ang kwentuhan, ngunit naramdaman ng lahat na may kakaibang presensya sa paligid. Ang apoy ng bonfire ay tila sumasayaw ng hindi normal, at ang mga tunog ng kagubatan ay tila napalitan ng mga malalalim na buntong hininga. Ang misteryosong puno. Kinabukasan, nagpasya ang grupo na mag-explore sa paligid. Habang naglalakad, napansin ni Vince ang isang napakalaking puno na napapalibutan ng makakapal na ugat. Ang ganda nito. Parang perfect spot para sa pictures, sabi niya habang nilapitan ang puno. Ngunit napansin ni Ryan ang isang kakaibang ukit sa puno. Ito ay parang simbolo na hindi niya maintindihan, mga bilog na nag-orbit sa isang mata. Parang masama ang vibes dito, bulong ni Jessa, ngunit si Vince ay nagpatuloy sa pagkuha ng litrato. Biglang humangin ng malakas, at tila may narinig silang mababang boses na bumubulong. Hindi kayo dapat nandito. Napalingon silang lahat, ngunit wala silang nakita. Tumakbo sila pabalik sa kampo, ngunit nang dumating sila, natagpuan nilang nagkalat ang kanilang damit. Parang may pumasok at hinahalughog ang kanilang mga tent. Ang pagkawala ni Vince. Sa gabi, habang natutulog ang lahat, biglang naalimpungatan si Ryan sa tunog ng paggalaw sa labas ng tent. Paglabas niya, nakita niya si Vince na nakatayo malapit sa bonfire, nakatingin sa kabubatan. Vince, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Ryan. Ngunit hindi sumagot si Vince. Bigla itong lumakad papasok sa dilim. Sinubukan siyang habulin ni Ryan, ngunit parang naglaho na lamang ito. Ginising ni Ryan ang lahat at agad nilang hinanap si Vince. Ngunit kahit anong sigaw at paghahanap, wala silang bakas na nakita. Ang pagpasok sa kuweba. Kinabukasan, natagpuan nila ang mga yapak ni Vince papunta sa isang kuweba na matagal nang iniwasan ng mga lokal. Huwag na tayong pumasok dyan, pakiusap ni Jessa. Baka mapahamak lang tayo. Hindi natin siya pwedeng iwan, sagot ni Ryan. Pumasok sila sa kuweba, dala ang mga flashlight. Sa loob, ramdam nila ang bigat ng hangin at ang malamig na temperatura. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang mga mumunting tunog, parang mga yapak na sumusunod sa kanila. Bigla nilang narinig ang boses ni Vince, mahina at tila galing sa malayo. Tulong dito ako.
Sinundan nila ang boses, ngunit ang nakita nila ay isang anino sa dingding ng kuweba. Hindi ito tao, kundi isang halimaw na may mahahabang galamay at maraming mata. Bigla itong umatungal at naglaho. Ang pagkatuklas ng katotohanan. Sa dulo ng kuweba, natagpuan nila si Vince. Nakaupo ito sa isang sulok, nanginginig at nagbubulong-bulong. Nakatingin siya, hindi niya tayo lulubayan. Agad nilang dinala si Vince palabas, ngunit habang sila'y pababa ng bundok, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Ang bawat anino sa paligid ay tila gumagalaw, at ang bawat kaluskos ay parang hakbang ng isang bagay na sumusunod sa kanila. Nang makabalik sila sa bayan, napansin nilang may marka na rin si Vince sa kanyang braso, ang parehong simbolo na nakita nila sa puno. Ang babala. Hindi na bumalik sa normal si Vince. Lagi siyang gising sa gabi, sinasabing may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang iba sa grupo ay nagsimula ring makaramdam ng kakaibang presensya, kahit nasa kani-kanilang bahay na sila. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano ang nangyari sa bundok Amihan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi nila malilimutan ang babala ng matatanda. Wag kayong lalapit sa lumang kuweba. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Salamat sa panonood!